Magandang umaga mga ka-asenso. Tips lang po sa mga nag-aalaga ng mga backyard na baboy sa mga baguhan na kagaya din po namin katulad ng mga nakaraang taon na tiyahin ko lang po yung nandito. Hindi po sila marunong mag-inject ng baboy kapag ito po ay nanganak. Hindi po problema kung tayo po ay hindi marunong mag-inject dahil meron po tayong alternatibo na pwede pong ibigay. Walang iba kundi Premoxil. Premoxil powder po. Pwede po natin ito ibigay sa ating inahin. 3 consecutive days po ang pagbibigay nito. Twice a day. Isang sachet sa umaga, isang sachet sa hapon. 3 araw na magkasunod para maiwasan na magkaroon ng milk fever ang ating inahin. Pero dahil nga po kagabi, hindi ko na inantay ngayong umaga na magbigay pa ng Premoxil, nag-inject na po ako ng antibiotic sa inahin. Yan, pasensya na kayo, medyo maingay yung ibang inahin. Ayan lang po, sa hindi po marunong mag-inject na nag-aalaga po ng mga inahin sa mga backyard katulad po namin, pwede po kayo magbigay ng Premoxil. 3 consecutive days po. Ulitin ko, 3 consecutive days ang pagbibigay, twice a day, isang sachet sa umaga, isang sachet sa hapon para maiwasan na magkaroon ng lagnat or milk fever ang ating inahin. Dahil nga po hindi pa gaano kalakas o hindi pa ganun kadami yung nadidede ng mga biik. So may possibility na magkaroon ng lagnat ang ating inahin. Para maiwasan, ulitin ko, Premoxil powder po ang ating ibibigay. 3 consecutive days, twice a day, isa sa umaga, isang sachet sa hapon. Ayan lang po, maraming salamat. Sana po makatulong sa inyo ang video na ito. Nakakatuwa dahil nga po first parity ng inahin na ito ay nag-anak po ng 30 na piglets. Ayan, binigyan namin ng kaunting lactating feeds lang pinakain namin dahil hindi pa naman ganun kadami ang dinidede ng kanyang mga biik. So kaunting feeds lang muna, lactating feeds po yan, pampagatas sa ating inahin. Kailangan po natin i-diet para hindi po magkaroon ng lagnat or milk fever ang ating inahin. Pero nakakatuwa dahil nga po kahit first parity pa lang ng inahin na ito, masigla. Hindi po katulad ng sa isang inahin namin na after manganak, 2 to 3 days pa po ito nangihina at higa lang po ng higa. Walang ganang kumain. Pero ito talagang kagabi pa, naghahanap na po ng pagkain pero hindi lang po namin ito pinakain dahil nga kakapanganak pa lang. Ayan, maraming salamat po. Hanggang dito lang po muna. Next day update po tayo. Hanggat nandito po ako, nakabakasyon po ako rito, bawat ginagawa po rito ay babahagi ko po sa inyo. Maraming salamat. Marami pa po tayong video na gagawin dahil naka-focus na po tayo ngayon sa pag-farming. Yes, farmer na tayo ngayon. Hindi na po tayo empleyado. Lagi nating tandaan mga ka-asenso kung paano natin pinahalagahan yung kumpanya ng ating mga boss. Ganon din sa sarili nating negosyo. Dapat pahalagahan din natin para marating din po natin yung narating nila. Isang cup noodles lang yung binigay namin at tubig. Hindi natin pwedeng pasobrahan ito dahil unang beses pa lang niyang kumain. Ang kagandahan sa sign ng baboy na ito ay kumain kaagad. Hindi kagaya nga po ng isa namin na inahin na yan. Talagang sa ikatlong araw pa bumawi ng pagkain. Ito kagandahan, malakas at saka yung kanyang mga piglets ay masisigla. Ayan. Pinagpuyatan ko po ito kagabi. Kung napanood po ninyo yung upload ko kanina lamang na talagang nagpuyat po ako. Every 3 hours ay nagpapadede po kami. Hiniwalay po namin, nilagyan po namin ito ng crib kung tawagin. Ito po ay gawa sa kawayan para hindi po labas yung mga piglets papunta sa kanyang nanay para maiwasan po yung pagkaipit kung ang nanay nila ay biglang hihiga dahil nga po ito ay first day pa lang o unang araw pa lang mahihina pa sila. Hopefully po sa katapusan ng buwan ng Abril na ito ay makalipat na po sila sa taas. Ito malapit na rin po ito, nasa 2 months na rin po itong pregnant. Pansamantala lang po yung ginawa namin para hindi siya makagalaw. At ito naman ay F1 na large white. Ito ay buntis na rin po ito ng kulang-kulang 2 buwan. At yun naman, babae din po yan, dumalaga. At ito po yung paglilipatan namin. So far, ayan,
malapit-lapit na po ito. I-update ko po ito sa inyo kagaya nga ng mga sinasabi ko sa mga naunang video. I-update ko kung magkano ang aking nagastos rito. Yan, nakabutas na. Ang pagbuhos ng poste nito ay sa April 8 kami mag-start magbuhos. Ngayon po is ano pa lang, formada pa lang, pinaplastar pa lang kung tawagin. Ayan, magawa na ng biga na pag-aakyatan para kapag mag-welding ay mabilis na. Ito po ay GI pipe po ang aking gamit. Numero 2 media para medyo matibay sa hangin. Makapal din po yan. Ito ay may 12 na poste. Medyo malawak-lawak din po ito. Sa mga viewers ko dyan na may pangarap ng katulad din ito, ibabahagi ko po ito sa inyo at naway makuhanan din po ninyo ng idea. Hanggang dito na lang po ang video na ito. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta. Maya-maya po ay iidlip muna tayo ng kaunti dahil nagpuyat nga po tayo kagabi. Maraming salamat mga ka-asenso.